Hi guys, so today we're going to discuss the 10 important key points in RA 12080, also known as the Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act. So signed last December 2024. So by the way, I'm Sarah Katrina de Mesa Portes. So you can call me Doc Saki, registered guidance counselor and a licensed professional teacher. So ano nga ba ang pag-uusapan natin today? RA 12080. So isang bagong batas na naglalayon na palakasin ang mental health system or mental health support sa basic education dito sa Pilipinas. So tutuklasin natin ano ba yung mga kailangan nating malaman dito sa ating bagong batas. Currently, hindi pa natin siya nararamdaman o yung ibang may guidance counselor na. So, walang problema. Okay? Pero yung ibang school na walang plantilla, walang item, walang nag-a-apply, so this batas or this RA, this new law, will help us to open up opportunity for career para sa guidance counselor, psychometrician, psychologist. What is the 10 important key points of this RA? Number 1, ano nga ba ito? So, the RA 12080 ay batas na naglalayong gawing bahagi ng school life ang mental health awareness services para sa student at school personnel. Yes, hindi na lang siya para sa mga estudyante. Pwedeng maka-avail ay yung mga school personnel. So, sino mga ba yun? Yung mga non-teaching staff, teaching-related staff, and mga admin. So, lahat naman, di ba, na nakaka-experience or merong mga mental health issue. So, kagaya ko, I am a guidance counselor in public school. So, may mga teacher na may nagri-grip sila, or may mga mental health issues sila sa family nila, personal life, even career, na kailangan nilang i-voice out yon. So, minsan parang hindi na documented or hindi natin siya dino-document kasi nga hindi tayo bound to do that. Pero dahil sa batas na ito, so pwede na silang magpa-schedule for professional counseling. And then, pag nakita natin na kailangan nila ng further intervention, pwede na natin silang bigyan ng referral. Ikalawa, so school-based mental health program. So, bawat paaralan ay gagawa ng sariling mental health program kasama na ang screening, evaluation, awareness, at support service. So, mas ine-intensify natin sa bagong batas na ito ang school mental health program. Kailangan ng gumawa or mag-implement ng mga school ng different program. Awareness, yung mga seminar, dapat budgeted din to. Another is screening. So, kailangan is na-screen natin through halimbawa is profiling, okay, or student inventory profile during the pasukan or beginning of school year. So, interviewin na natin yung mga student or katulong natin ng mga teacher pag meron silang napansin na kailangan ng intervention or kailangan ng counseling ang mga estudyante na ito. So, i-refer na nila sa atin. Another is the support services. So, the different support services when it comes to mental health. So, magaan sa part ng mga guro. Kasi, hindi na sila lang na ano yung gagawin nila, yung mga estudyante na nakakaranas ng mga mental health concern is meron na talagang tao or meron na talagang position sa government na naglalayon palakasin ang mental health. So, hindi na din natin siya pwedeng sabihin o ipag walang bahala. For example, may mga student na nasasabi, "Ma'am, na-stress po ako," teacher ang kausap ha. "Ma'am, na-stress po ako, nade-depress po ako, kaya hindi po ako makapasok." So, si teacher, understanding lang yung kayang i-offer. So, sige, bibigyan kita ng extension to submit na ito kasi may family problem ka or so kung ano mang reason na nakaka-apekto sa mental health mo. So, ngayon, ang pwede nang gawin ni teacher is i-refer na niya kay guidance counselor. O,
o nakakaranas ka ng depression or anxiety, or sige, i-refer kita sa sa guidance counselor. So, dahil meron tayong mental health program, so titingnan ni guidance kung ikaw ba ay kailangan ng referral sa psychologist or kung anong evaluation ang kailangan mo. So, may right people. Ikatlo, mental health office sa division. Yes, magkakaroon na ng sariling opisina or bahay or kung saan pupunta ang mga guidance counselor na nangangailangan ng halimbawa is technical assistance o kaya naman is kailangan nilang i-report ito. So, hindi na tayo dadan for career, ibang offices, for LRPO or mga child protection, so ibang offices na naman yun. Pag mental health, dito yan sa clinic, parang sa mga doctors and nurses na office from the division. So ngayon, magkakaroon na ng sariling opisina ang counseling or ang mental health office sa division office. Number 4 is care center sa school. So, makakaroon na ng conversion from guidance office or guidance and counseling office, magiging na siyang care center. So, parang siguro tinatanggal ang stigma na ika-guidance kita, ganyan. So, ngayon, sasabihin na ng mga teacher, kailangan kitang dalhin sa care center. So, kailangan mo ng care, ganan. So, lahat ng school, private and public school, is magkakaroon ng care center. Sinasabi ng batas na ito na bawat school, public school specifically, lalong-lalo na ang public school na talagang yung iba wala talagang opisina ang mga guidance counselor kahit may item na sila, na magkakaroon na sila ng sariling office or care center na tinatawag natin. So, doon kung saan doon nila gagawin yung mga mental health services support na kailangan nila. It also include the career guidance, yung mga counseling services, so doon na nila gagawin. Para may confidentiality yung ating pag-uusapan kung ang isang student nakakaranas talaga ng mental health issue, and as well to the other school personnel. So, hindi lang opisina, dapat is meron ding guidance o counseling room or counseling area para ma-prevent talaga ang pag-leak ng information, kasi baka mamaya kalapit is classroom or may kalapit na another opisina. So, kailangan na talaga natin siyang bigyan ng emphasis na ang care center is mayroong opisina ang guidance counselor, guidance associate, at meron din sana na specifically ng counseling area. Okay, so kasi yun yung nagiging problem namin. So, maswerte ako dito sa aking school na meron kaming area talaga for counseling. Pero yung ibang school, kung ano yung office mo, yun na din yung counseling area mo. Number 5, so magkakaroon ng bagong plantilla position. So pag sinabi nating plantilla position, is magkakaroon ng item, panibagong item. Kasi ngayon, ang meron tayo is guidance counselor 1, 2, 3, and then coordinator, guidance coordinator. Parang 1, 2, 3 din ata, I'm not sure. Kasi wala yun sa division namin. Pero sa ibang division, may guidance counselor, guidance coordinator 2, and then doon sa ibang, siguro malalaking division is merong guidance specialist, which is mataas na yung sahod ng specialist. And then yung sa coordinator, kung ang guidance counselor 1, 2, 3 is 13, 11, 12, 13. Ang coordinator ata, if I'm not mistaken, parang 15 ang start or 16. And then yung specialist is salary grade 18. Na hindi naman lahat binibigyan ng ganong item. So, dahil nga sa batas na to, magkakaroon ng bagong plantilla. So, may mga bagong trabaho gaya ng guidance division counselor na sinasabi natin kanina na magkakaroon ng office sa division office. So, kung merong division guidance counselor, meron ng direct kami. Halimbawa kami is magre-report sa division counselor. So, pwede kami mag-direct for technical assistance, ganyan. So, another is the guidance counselor
will be converted to school counselor na. So, sino yung mga pwedeng mag-apply doon? So, mga registered guidance counselor, psychologist, yan. So, sila lang yung pwedeng mag-apply doon sa dalawa. Yun yung sinasabi ng RA 12080. Again, para naman dun sa mga non-registered guidance counselor, pero ongoing ang masteral degree nila para sa guidance and counseling. So, limbawa, ikaw ay psychometrician, o kaya naman is ikaw ay teacher pero mas gusto mo talaga or nasa heart mo or calling mo ang counseling or guidance and counseling, mental health, teacher ka, pero ang masteral mo dapat is ka-align sa guidance and counseling. So, pwede kang mag-apply as school counselor associate. So, tatakal natin kung ano-ano yung different career progression pagdating doon sa ibang BPO. So, ginawa ang bagong plantilla na ito para mas masuportahan ang mental health services. Number 6 is teacher training. So, ang mga teacher and school staff ay bibigyan ng training para makilala ang signs or ma-identify nila yung mga signs ng mental health struggle para sa referral. Syempre tayo, ang mandate is at one guidance counselor in every school. So, paano natin ma-identify yun kung ang population ng school is 3,000, 5,000, o diba? Nag-iisa ka lang. So, sino ang partner natin para i-implement ang mental health pagdating sa ground or sa school setting? Yes, teacher. So, sila kasi yung may direct contact, direct hand para sa mga estudyante. So, kung nakikitaan niya, itong student na to parang pala absent siya. Dati hindi naman siya ganun. Ito parang laging naka-jacket kahit ang init. So, baka meron siyang mga scar. So, i-train natin or magkakaroon ng training ang mga teacher para i-identify sino yung mga estudyante na kailangan talaga ng mental health service. Okay? Kasi hindi lahat or minsan magaling magtago ang mga bata or hindi agad na-identify ni teacher kung bakit ganun bigla sudden of behavior. So, tapos hindi na nila ni-refer. May guidance counselor. So, kailangan talaga may training din po ang teacher. Number 7 is holistic support para sa estudyante. So, sa programang ito or the program of the mental health services or mental health support, so, hindi lang siya for counseling. Meron din siyang psychological first aid, crisis response, referral system kung mas kailangan ng further intervention, and then awareness campaign, yung mga seminars, and emotional, para sa mga emotional and well-being. Kasi hindi naman talaga siya kasali, 'di ba, sa curriculum. So, kailangan nating ma-identify sino yung mga estudyante na kailangan ng psychological first aid. So, bibigyan natin sila ng seminar tungkol doon or support tungkol doon. Sino yung mga student na kailangan ng awareness campaign. So, para hindi sila lumala ang kanilang mga concern when it comes to mental health. Number 8 is suporta sa lahat ng learners. So, coverage nito pati ang mga vulnerable groups. So, like learners with disability, past trauma, victim ng mga abuse at iba pa. So, minsan kasi ang mga vulnerable groups, sila talaga yung merong specific intervention plan na kailangan nating bigyan ng pansin. So, kailangan lahat is isusupport natin siya. Number 9 is suporta naman para sa teacher and staff. So, hindi lang student, pati teachers and non-teaching personnel and teaching-related personnel ang bibigyan ng mental health awareness at resources. So, hindi lang tayo nakafocus sa student. So, hindi lang sila yung may seminar, hindi lang sila yung pwedeng i-counseling. So, pati teacher, pati mga administrator, non-teaching staff, school-related, teaching-related staff. So, pwede na din
sila mag-avail ng services na meron tayo. Last is number 10. So, magkakaroon ng partnership and implementation. So, sa DepEd, DOH, Department of Health, kasi nga mental health. And then, sa CHED, of course, sa higher education at iba pang stakeholder para matulungan na mas ma-implement at ma-monitor ang programa para sa paaralan. For the CHED, kasi nga, dahil nga kulang ang nag-enroll or kulang nagtitake ng master's degree ng guidance and counseling. So, ini-encourage or may partnership tayo, ang Department of Education sa CHED para magkaroon ng offering or scholarship kung sino yung mga gustong mag-take ng guidance and counseling or psychology major. Pagdating kung gusto nilang mag-psychologist. So, yun. So, that is the 10 important key points of the RA 12080, also known as the Basic Education, Mental Health, and Wellbeing Promotion Act. So, kung meron po kayong questions or kailangan i-clarify, and if you like this video or other content na gusto nyong itakal po natin, so you can drop by or comment down below para mas mabigyan natin siya ng pansin. So, yun lang. So, once again, I'm Ma'am Saki de Mesa Portes. So, thank you for watching.